Sa history ng Gilas, mga kapatrol, ay naghahanap pa rin ito ng first win against European teams sa isang major international tournament. Well, marami ang naniniwalang ito na ang right time na finally mangyayari na ang ating hinihintay sa Olympic qualifying tournament. Pero bago yan, ay masusubukan muna ang kakayahan ng Gilas sa isang tune-up game against one of the top teams in the world na ang Poland. Sa game against Turkey ay talo ang Gilas sa isang napaka-thrilling game at nagkatalo na lang sa endgame. Pero sa kanilang last tune-up game mamaya versus Poland, ay baka ilalabas na ang lahat ng baraha ni Coach Tim Cone and he will let Kai Sotto, Junmar Fajardo, and Justin Brownlee dominate the competition. Napatunayan na kasi ng Gilas na world-class ang ating mga players. Pero nagkulang lang talaga sa experience dahil ibang-iba ang laruan sa international, especially against European teams. Napatunayan na kasi ni Coach Tim Cone na siya ay expert pagdating sa adjustment sa depensa and he only needs one game kung papaano mag-devise ng game plan. Against Bay Area Dragons na napakalakas na team, pero tinalo ni Coach Tim Cone ang Bay Area, coached by Brian Gorgian, na isang silver medalist sa Olympics. Napatunayan rin ni Coach Tim Cone sa Asian Games ang quick turnaround ng team after natalo sila sa elimination ng Jordan, na kung saan sinabi ni Coach Tim Cone na kapag magtatapat muli ang dalawang teams ay mananalo ang Gilas. And true enough, nagtapat ang Gilas at Jordan sa gold medal match at tinambakan ng Gilas ang Jordan. Kaya after ng game versus Turkey ay meron ng clearer view si Coach Tim Cone kung papaano manalo. And I feel kayang-kaya ng Gilas ang Turkey. Nakafocus kasi ang depensa ng Gilas sa inside, kaya pinaulanan tayo ng stress against Turkey. So in other words, alam na ni Coach Tim Cone na dapat hindi lang interior defense ang kailangan, pero equally important ang mabantayan ang mga shooters. Lahat kasi mga shooters sa Europe, kahit mga big men. Ito kasi ang kanilang distinction from American players. And in terms of personnel, ay hindi naman tayo nagkulang. In fact, we dominated inside the paint. And thanks to Junmar Fajardo na unstoppable sa ilalim. Ang kulang na lang ay ang pumutok sina Kai Sotto at Justin Brownlee. At least 30 points ang kanilang magawa ni Justin Brownlee to have a better chance of winning. Pero dapat rin nating tandaan na malaking adjustment ang ginagawa ngayon ng Gilas without main point guard na si Scottie Thompson. At apektado ang scoring ni Dwight Ramos now that he is the primary facilitator ng Gilas. Nawala kasi ng konti ang scorer mentality ni Dwight Ramos, ngayong siya na ang point guard, kaya malaking adjustment ito para kay Coach Tim Cone. Pero once makukuha na ni Dwight Ramos ang tamang timpla, how to play the point guard spot sa sistema ni Coach Tim Cone, ay siguradong napakalaking advantage ito dahil it will make our starting five very huge. So in other words, makikita natin sa game mamaya versus Poland ang malaking gagawing adjustments ni Coach Tim Cone. And I expect more perimeter opportunities for Kai and Junmar. They are both deadly pagdating sa mid-range shot at kailangan lang silang patirahin ng patirahin. And knowing Coach Tim Cone ay siguradong meron siyang magandang plano para sa game mamaya versus Poland. At siguradong mas mag-i-improve pa ang chemistry ng team dahil nagalamay na nila ang isa't isa. And this game against Poland ay siguradong gugulatin ng Gilas ang mundo. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy.
Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman, narito ang mga pinaka-underrated free agent ngayong off-season sa NBA. Matapos ang 2024 NBA Draft, habang malapit na ang simula ng NBA Free Agency, mga oras na lang ang binibilang sa mga nagdaang linggo, mga executives ng front office at mga fans ang nag-iisip, nagpaplano at nag-imagine kung ano ang magiging etsura ng kanilang mga kupunan, kasama ang ilan sa pinakamalaking bituin ng laro tulad ni Paul George, Klay Thompson at DeMar DeRozan. Ngunit sa paggawa nito, madalas na makakalimutan ang hindi gaanong kilalang mga players na maaring magbigay ng mas malaking halaga para sa kupunan na naghahanap na mapabuti ang kanilang roster. At narito ang mga pinaka-underrated na free agent ngayong off-season. Tyus Jones, guard ng Washington Wizards. Ang 28 years old ay galing sa isang career year kung saan siya ay may pinakamalaking epekto sa rotation ng mga guards sa Washington. Nagtala siya ng career best sa scoring, rebounding at assist. Ngunit hindi lamang dahil full-time starter siya, kaya tumaas ang kanyang mga stats, ang kanyang efficiency, field goal percentage, 3-point percentage, at effective field goal rate ay talagang nakakamangha. Best fits, San Antonio Spurs, Orlando Magic, and New Orleans Pelicans. Next, Derrick Jones Jr., guard ng Dallas Mavericks. Si Derrick Jones, 27 years old, ay nagpasya noong nakarang summer na mag-opt out sa kanyang deal sa Chicago Bulls na inaasahan na makatulong sa isang contender. Pagkatapos ay pumirma siya sa Dallas Mavericks na kung saan nag-decide siyang magbawas ng sahod. Ang resulta, siya ay naging versatile at integral role player sa parehong opensa at depensa para sa Dallas Mavericks na umabot sa NBA Finals. Best fits, Dallas Mavericks, Golden State Warriors at Utah Jazz. Tobias Harris, guard ng Philadelphia 76ers. Si Tobias Harris na pumirma upang manatili sa Philadelphia noong 2019 sa isang 5 taong, $188 million na halos max deal, ay hindi gaanong nasunod ang kanyang kontrata. Ang kanyang 8 puntos na nagpapakita sa Game 6 ng season laban sa New York Knicks ay hindi maganda, habang ang mga fans ay pinagmumukha siya sa kanyang sobrang laking kontrata na wala namang naitulong sa kupunan. Best fits, Detroit Pistons, Utah Jazz, and New Orleans Pelicans. Chris Dunn, guard ng Utah Jazz. Kahit na may ipinakita na kagalingan si Chris Dunn sa nakaraang 2 seasons bilang isang shooter, hindi makahabol ang kanyang opensa sa kanyang depensa. Gayunpaman ang kanyang league average o mas mahusay na perimeter shooting sa bawat isa sa mga seasons na yon, matapos na magtala ng halos 30% lamang sa kanyang unang 6 na taon sa kanyang karera. Ngunit si Chris Dunn ay isa sa mga bihirang guards ng liga na napakagaling sa depensa. Best fits, Milwaukee Bucks, Washington Wizards, and Utah Jazz.